Isa sa ipinagmamalaki ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. noong 2025 ang pagtuon sa sektor ng kalusugan, kung saan inilunsad ang zero balance billing na sumasagot sa gastusin ng mga pasyenteng Pilipino sa mga ospital ng gobyerno. Ang iba pang programa sa ilalim ng DOH, silipin sa ulat ni Bien Manalo. Ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Sa tala ng Department of Health, nasa mahigit 1 milyong pasyente ang nabenepisyuhan ng zero balance billing sa buong Pilipinas. Palalakasin pa ng DOH ang public-private partnership sa paghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal. Bahagi nito na mapababa pa ang out-of-pocket expense ng mga pasyente at dagdagan pa ang benepisyo ng PhilHealth. Dadagdagan ang mga doktor at healthcare workers sa mga munisipalidad at lungsod sa buong bansa, partikular na sa mga itinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Maging ang pagpapaigting ng bakunahan sa mga bata sa ilalim ng kanilang programang Purok Kalusugan. Target din ng Health Department na palakasin ang healthcare workforce ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga benepisyo, sahod at pagbibigay ng career development sa mga health professional. Ang plano ko sa 2026, maisama ko na rin yung level 3 at level 2 hospitals ng local government units. Mas marami yun. Kung matulungan ko sila, gaganda lalo ang access ng mga Pilipino sa mga serbisyong pangkalusugan na pinatatakbo ng mga lokal na pamahalaan. Bibigyang prioridad din ang paglaban sa tumataas na kaso ng tinatamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV at ng tuberculosis. Suportado rin ng kagawaran ang pagdaragdag ng mental health counselors sa mga eskwelahan. Gayun din, ang iba yung pagpapalakas ng mental health services sa mga lubhang naapektuhan ng kalamidad. Dadagdagan din ng kagawaran ang bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 1 milyong pasyente ang natulungan ng 60 bukas centers sa buong Pilipinas. Mahigit 300 bilyong piso ang hinihinging pondo ng Department of Health para sa 2026. Matatanda ang nauna ng iminungkahi ng national government na dagdagan ng 6 na bilyong piso ang pondo ng kagawaran, mas mataas yan ng 2.4% sa budget ng DOH noong nakaraang taon. Pero muli silang humirit ng karagdagang 100 bilyong piso na mas magpapalakas pa nila sa Universal Healthcare Law at sa iba pang serbisyong medikal. Pinakamalaking bahagi ng kanilang pondo ay ilalaan sa pagpapaigting ng zero balance billing at sa Universal Healthcare. Maglalaan din sa mga attached agency nito at mahigit 53 billion pesos ang mapupunta sa PhilHealth na siyang pinakamalaki. And it's very important na mapalawak natin talaga ang kalusugan ng bawat Pilipino. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.